kung ano nga ba yung mga maps na kanilang paglalaruan. Nakita natin dito, the first ban will be Eagle Eye 2.0. Susunod yung port. Tapos ngayon, first map po natin is gonna be sub-base, followed up by Ankara. And of course, yung decider map po natin is going to be, well, compound. So, hindi natin makita yung Black Widow, which is surprising, no? Kasi usually, pagdating sa mga more unknown teams, Black Widow talaga will be more of like the comfort zone ng mga bagong teams na to. Pero feeling ko naman, these teams have prepared at least a good matchup when it comes to this. So, sub base, first map po natin, feeling ko maging is very strategy based kasi itong sub base. So, since Mhm. ito yung ito yung piniling mapa ng Ubek Maniac, feeling ko yung may strategy sila na naluluto. So, let's see what will happen. Titignan nga natin kung paano nga ba magwo-workout ito on the side of both teams. Again, konting recap lang. We have the sub-base, Ankara, and compound na kanilang paglalaruan. And for sure, naka-prepare na rin yung kanilang mga strategies, knowing that the side of both teams na napapansin ko ngayon sa mga players or sa mga teams na once na kung sino yung nagdidikta ng first half, going on to the second half transition, parang mas nakukuha pa rin talaga nila yung momentum, and yung percentage na nakakabawi yung kabilang team is not that much na napakataas para Oo. ma-implement yon na makuha nila yung comeback or makuha nila yung map. But let's see, baka iba na yung magiging strategies nitong dalawang teams na to, because this is gonna be the day number 2 ng CFS PH Masters. Yeah, day number 2, and it actually, this will be the first time that these two teams na they'll fight each other, no? So, no, well, Mhm. it's a bit harder, no, to read the teams. It's mas mahirap siya basahin. So, di mo alam ano yung mga playstyle nila, ano yung mga strategy nila. So, that may come into a factor to either of these teams. So, feeling ko ngayon, it will really determine kung sino ba naman yung mas maganda yung fundamentals or kung sino man Yeah. yung mas maganda na communication, kumbaga, synergy along with your team. I feeling ko that'll be a big deciding factor when it will come to these matches, no? Not necessarily kung mababasa mo ba yung kalaban mo. Oo, may strategy dyan. But once you have that fundamentals down, kahit papaano, you'll be able to, alam mo yun, find an advantage against your team. Especially na di mo alam kung ano yung gagawin ng kalaban mo. Tama ka dyan, Arthur G. Na-point out mo yung mga ganong style of strategy na pwede ngang gawin dito ng dalawang teams. And knowing these two teams na pwede ngang pinag-aralan rin nila yung play style din, or nakakuha sila ng mga konting information in terms of the background ng mga players or yung mga background na kanilang mga achievements. That's a big factor din kung nakakuha sila ng magandang information, and yung assignment nila onto this tournament is nagagawa nila ng tama. But let's see kung paano nga ba yung magiging plano or yung execution nila inside the map number 1 sa base, wherein nakita rin natin yung mga iba't ibang teams on this game na may kita ngayon natin. Napapasok agad tayo sa map number 1, which is sub-base. Nakita natin dito, Ubek Maniac, sila po magsisimula sa Blacklist side at yung Sunday Shroom sila naman sa GR side, and wow, umpisang-umpisa pa lang, may sniper shot na. Tanggal na si Cetra dito sa start ng round. Unfortunate for the side of Cetra na eliminate agad siya within this 2-minute mark, and they have the upper hand kung ikaw ang side ng Ubek Maniac. Oo. Ngayon, all these teams going for a slow default here. Maganda to pag ikaw ang nasa BL side. And mukhang magkakaroon ng timing ito si Kyle Uy! B, pero si Kid nagtapon ng granada, and I think that will force him out of this position. Pero mukhang ayaw niya tumanggi, and as we see, offside of the map this time. KLP, nahulog naman din. Numbers have been equalized for these two teams. At tingnan mo ba naman, MR push ata ang gustong gawin netong Ubek Maniac. May isang nakabatay dito. Ilan ba ang Uy! kukunin ni Suna? Well, isa ang nakuha. Trade comes out. Now it's down. 2-on-3 at mukhang possible bomb plan. Oh no, ayun yung sinasabi ni No ngayon. But again, Jay Baez with that good initiate fight. But another kill para sa mga players ng Ubek Maniac. Pero yung C4 na planta na. Pero ano nga ba ang gagawin ni Chumat Cutie para dito sa magandang clutch na to? But unfortunately, KLB, nakuha niya yung last kill. Ayan, yun yung sinasabi nating fundamentals, no? Pag ikaw ay nakapaghanap dyan ng 2-on-1 situation, kahit mababa ang iyong HP, no?
as long as you have that proper setup there, you will be able to win out that round. At tingnan mo, yan talaga ang ginawa ng Ubek Maniac na nahanap nila yung huling miyembro ng Sunday Shrooms and they just played that post plant up to perfection. It could have went to Sunday Shrooms way, no? Kasi nakita natin yung dalawang miyembro ng UM, napakababa na ng buhay. But it was the fundamentals once again that got them to the first round ng mapang to. Mhm. And now, wala pang masyadong casualty, wala pang mag-aanong pick off. But Oh, right now, yung mga HP on the side of Ubek Maniac is gaanong pulado. Pero napaka-healthy pa rin ng mga players on the side of Sunday Shrooms. Dahan-dahan ulit nilang dedepensahan yung opensa na gagawin ng Ubek Maniac. But for now, wala pang nasisipat. But Ayan. ayun, Chumat Cutie tumumba sa kamay ni JJ. Napaganda ng insert ng ginawa ng Ubek Mania dyan. At ngayon, they will just play off that pressure. They take the early woods controls, nakahanap sila ng isang pitas at maganda yung fake na ginawa nila dito sa A. At tingnan mo ba naman yung buong team ng UM, papunta na sila dito sa B-site at iisa lang ang nagbabantay, si Suna. Ilan ba ang kanyang pwedeng kunin dito bago siya nahulog? Slowly but surely, palakad na sila. And now, it is time 2F. for the execute. Ako po, nandun sa may 2F pero kailangan nilang tignan yung ibaba. Andun si Kid, andun si Setra, nakakuha ng dalawa. And now a good trade-off. Coming here on the side of Ubek Maniac. Sunday Shrooms, kailangan nga ba nila pasukin agad to ng sabay-sabay? O dahan-dahan muna nilang hintayin yung oras because of this. KLB and Dolph, sila ang makakuha ng pick-off. Pero unfortunately, para dito kay Kid from Tondo, low in HP, pero si Dolph ay lamang na lamang sa kanyang buhay. Oo, one-on-one with the great one. Kumbaga, and it's come down to timing, swing, and si Dolph ang magwawagi dyan. Napaka-patient. Ang haba ng pasensya ng kanyang ginawa. Tingnan mo ba naman, masyado sila na-excite. Yung camera din natumba sa kanyang monitor. And, okay, ito yung sinasabi ko. Fundamentals once again. Actually, maganda din ang pinakita sa atin ng Sunday Shrooms. Unfortunately, yung timing lang ng Ubek Mania, it was just on their side. Just a little bit that they were able to pick up that round. And now, it's up to a 2-0 scoreline. Babalik na sila dito sa default na gusto nilang gawin. Pero this time around, hindi nila kinuha yung woods. Nag-hold lang sila sa woods. Baka naghihintay lang ng aggression galing sa side ng Sunday Shrooms. Pero mukhang, ayan na nga, kukunin na nila tong woods Uy! area. At abo naman yan, may nadali na. Kid from Tondo, wala na siya dito. Bigyan, etong si Kid. Uuwi muna ka sa kanyang bahay sa Tondo. At ngayon, JJ with a good initiate pick-off. Ngayon, Setra, mukhang pinipenetrate agad with this wall bang on the side of Ubek Maniac. Once again, number advantage kung ikaw ang side ng UM. Pero sa Sunday Shrooms, medyo nagiging alanganin lagi sila. Dahil dun sa first kill percentage na nakukuha bawat round netong dalawang team. Oo, it's that early pickoffs. Actually, I like what UM is doing here, no? Kumukuha sila ng early space kahit saan sa mapa. In this case, 3 rounds in a row. Woods talaga ang gusto nilang kunin. Tapos, mang-iwan sila ng isang insert dyan. Kung may nakahanap ng pitas yung insert na yan, you can play the map off. Yung mga rotations na pinaggagawa ng Sunday Shrooms. Pero mukhang gusto naman nila pumasok dito sa A-site at KLP una nakahanap dyan kay J-Base. At si Seto din nahulog. Patuloy-tuloy na din ang buhos na ginagawa dito ng UM. Nag-iisa lang dito si Suna on a 1v4. At nako, Aaron, it looks like it's not doable. Ewan na lang natin. Malay natin, Suna 360 gagawa ng magandang himala. Pero yung paa niya, makikita agad on the side of KLB. And once na makita agad yung information na yon, the side of Ubek Maniac GT, napakaganda ng kanilang execution knowing that they have this lead at mukhang babaguhin nila yung strategy. They will go into the machine room para mabigyan at locker room ngayon ay kontrolin. Suna 360 na buang nabalagbag ngayon on the side of KLB. But Setra, killing the side of No. Andun na rin yung pag-overcommit, andun yung pag-extend. Pero syempre, makukuha nga ba ng kill? And there we go, Setra eliminating 2 members para sa side ng UM. Napakabilis ng pacing ng ginawa ng UM dyan. It caught
SS off guard and KLP isa pang sniper na pag kinukuha niya dyan. Dalawa naman this time gamit ng kanyang pistol. Setra, isa. Buti na lang. 2-on-2 naging situation na to. Habang may isa sa taas, may isa sa baba. Buti na lang. Nakahanap to. Si Chumat Beauty. And now it's down to a 1-on-1. Pero si Jay ang magwawagi dyan. UM patuloy-tuloy ang kanilang momentum dito sa first half. Ibang klase yung mindset onto the side of UM because of the percentage na laging pag 1v1 Matic na kaya or kahit sino onto the side of Ubek Maniac makakuha ng initiate fight or panalo yung round na yun. But unfortunately ngayon, KLP will fall down sa kamay ni Setra. Naghihiingay, nagpaparamdam ngayon yung mga players ng Sunday Shrooms. Okay, ngayon, UM, ano nga ang kanilang behavior dito, no? Mukhang kalmado pa din sila. They still leave yung isang insert dyan sa woods area at hindi nila papagalawin yan. Ngayon, default ulit sila, spreading out to the map. Naghahanap ng tamang impormasyon dito. Si J-Base naghahanap ng posibleng lurk na galing sa vents area. Pero yung pasensya ng UM dito ay napakaganda. They are taking it slow. And they really are trying to dissect their opponents. Pero si Setra, gamit ng AWM, ay nakahanap ng isa dyan. So now, it's a 3-on-5. And it looks like Sunday Shrooms, no? May potential sila para makapaghanap ng pinakaunang round win dito. Kung mas matigas ang kanilang depensa dito. So now, on a 5v3, slowing it down, UM, naghahanap pa din ng pitas pero mukhang hindi binibigay ng Sunday Shrooms. I think this is gonna be a 1-minute push for the side of Ubek Maniac. Medyo 50-50 pag pumasok agad sila dito sa may A site kasi ang ganda ng coverage na pwedeng ibigay ng mga players ng Sunday Shrooms. But right now, nandun yung pag-push nila. Chumat Cutie ngayon ang unang magiging first contact dito ng mga kalaban on the side of KLB. But right now, J-Base nakakuha ng magandang kill sana, but unfortunately, the side of KLB, siya yung mas may magandang tutok and especially Dolph. At looking at this one, number advantage na switch sa side ng Ubek Maniac at Suma 360 or Suna 360 ngayon ang natitira at mukhang hindi nakakayanin pa dahil napakahirap nito. Tatlo yung nakakita sa'yo at napakahirap makuha etong magandang clutch na ito for the side of Suna 360. Nako, yung gunfight nila, hindi nila napanalo. Iilan na nga nandyan sa kanilang A site. Hindi pa nila nadepensa and that is unfortunate kung ikaw yung Sunday Shrooms kasi it was looking like a winnable round. Pero unfortunately, no, ilan ang nadali dyan. Yung mga nagdedepensa sa mismong site, hindi nila napatama ng tama yung kanilang baril and because of that, mukhang UM parang ninakaw yung buong round na yan sa kanilang kamay at yung Granada, akala ko mataas yung damage niyan pero mukhang wala naman, nakapagtago ng tama and ngayon slowing it down. Kailangan maging tama lahat ng magiging decision making on the side of Sunday Shrooms because as of now, itlog pa rin yung kanilang score at napaka-grabe talaga yung gunfight advantage kung ikaw ang side ng Ubek Maniac. Lahat on point, lahat nakakuha ng magagandang opportunity para makuha yung magandang clutch na yun. Isipin mo, 3 versus 5, nabaliktad pa yung number advantage na merong Sunday Shrooms. Napakasakit talagang isipin yung mga ganong. At ngayon, makita din natin, no, kung ano yung mental ng mga team na to, no? Kung baga, nakakuha ka ng isang talo na ganyan, paano ka tatalon muli? Kung ikaw yung Sunday Shrooms. And mukhang it is some kind of split. Feeling ko, gusto nila gumawa ng peke dito sa A-site. Nakahanap to ng isa si Chumat Cutie, pero trade coming out from Jay. Pero it's a fake. Parang divisoria lang. Hindi yan totoo. Papunta talaga tayo sa B-site ang sinabi ng UM. Ayan, nakapasok na sila. Si Seto nakanamin sa trade out coming out from Dolph. Ngayon, dalawa ang kanyang kinuha and another round maibibigay ito sa kamay ng Ubek Mania. Ibang klase, no? Yung kumbaga, eto mga players on the side of Ubek Maniac,
ibang klase yung performance na binibigay nila. And as of now, Oh hindi my. pa talaga nakakapuntos ang side ng Sunday Shrooms. Knowing Cetra with a low on HP, Okay. KLB, nakakuha sila ng magandang initiate fight doon Ah? sa gitna. Pero Chumat Cutie, gumagawa ng himala para sa kanila. Naku! Pero sabi ni no, dahil 2 kills ang kanya makukuha. Nakakasakal ang ginagawa ng Ubek Maniac. Ngayon, dalawa na lang ang naiwan dito sa side ng Sunday Shrooms. Sa tingin mo ba naman, piso ang kanilang buhay kesa sa tatlong miyembro ng Ubek Maniac? Mukhang, alam mo yun, healthy pa din eh. Ngayon, ano ba ang call ng gagawin ng Ubek Maniac dito? It looks like MR push papunta dito sa lockers. Isa lang ang nakabantay dito, si Cetra. Kailangan na kailangan niya tamaan tong arm shot. Buti na lang, isa ang kanyang nahanap in a 1v3. Ako po, yung bata na taga-Tondo, kailangan nilang hanapin. Pwede silang madali, nakakatakot dun sa may likuran. Si Dolph Teka lang. ngayon ang sisipat Naku, pero nakita hindi na. pa ata nakuha yung pick-off na kukunin niya. Pero kid from Tondo, anong ang gagawin mo? Kukuha nga ba ng magandang himala for this wonderful retake clutch? 20 seconds left para ma-defuse etong C4. Pero unfortunately, si No nakasecure ng 3K para sa round na ito. Sa totoo lang, maganda yung idea na binigay ng Sunday Shrooms nung round na yun, no? Iniba nila yung pace, nag-push sila galing sa mid, and actually, nakahanap na nga sila ng dalawa. Ngayon, kung feeling ko masyado silang uminit, if they just backed it up just a little bit after the initial 2 picks or kahit mag-iwan lang sila ng isa dyan, and kahit isa lang ang napatay sa kanilang side, mas maganda sana ang kanilang posisyon. Pero ngayon, it absolutely did not work out for them at all. Tapos ngayon, back to the drawing board na naman itong Sunday Shrooms. At si Cetra, actually, now is very low on life. Pero buti na lang, naka-sniper siya. At si KLB, Ako po, Hala? Timing? KLB, pero nakita doon sa may smoke, pero hindi pa rin naman tinamaan. Cetra ngayon with 1/4 HP na lang or less than 1/4 na natitira sa kanyang buhay. Kid from Tondok, kalahati ang nabawa sa kanya. Pero this is gonna be the last 2 rounds remaining para sa ating first half. Kasi parang hirap rin isipin na 9-0 ka for the first half tapos dun ka mapunish or makambak ka pa ng Sunday's Room. So, there's a possibility pa rin talaga na makuha ito ng Sunday's Rooms kung mata-turn around at mapapatigil nila yung consistent play coming here on the side of the Ubek Maniac. Pero dito sa may connector side, papuntang B, ay mukhang dadaan sila at pwedeng makita etong si Cetra. But again, dun sa may 2F, andun si Chumat Cutie and J-Base. Titignan natin, tatlo yung pwede nila makita. Chumat Cutie, nakatago dito sa 2F, nagtapa na ng granada, maganda. At least dalawang kanilang nahanap pa yan, patuloy-tuloy na din. KLB, isa pa, finds the trade out eventually, pero tingnan mo ba naman yung buhay ng mga miyembro ng Sunday Shrooms, no? Pwede pa silang madali dito, kagaya ng ginagawa dito ng KLB. Nako, natatakot na ako para sa side ng SS, pero buti na lang si Cetra picks up the last kill. Wow! At isa na ang kanilang punto dito sa first half. This is now a turnaround opportunity kung ikaw ang side ng Sunday Shrooms kasi you have the round win na gustong-gusto mo kanina pa sa simula pa lang netong map number 1. But on the side of Ubek Maniac, they need now to adjust their gameplay kasi medyo nababasa na rin sila at medyo nagpapakitang gilas na rin ang mga players ngayon ng Sunday Shrooms. Yan. Buti na lang nakapaghanap sila ng kahit isang punto dito. Pero mukhang Ubek Maniac, iba na naman nila ang pacing ng pinaggagawa nila dito, no? I want to, commend yung pinaggagawang mid-round calls dito galing sa side ng Ubek Maniac. Napakaganda ng yung pinaggagawa nila. At masasabi mo talaga kung sino man yung idol nila, may experience talaga sila. At mukhang ito na naman ang mid-round call na ginagawa nito ng UM. Isa, na ni KLB. Gusto nila mag-push dito galing second mid. Buti na lang si Kid from Tondo, pinapakita niya ang kanyang gilas. Isa din ang nahanap niya for the trade. Now it's down to a 4-on-4 at default na naman ang pinaggagawa nila dito, Aaron. Default play para sa dalawang team na ito. Pero I think yung default play talaga for the side of Ubek Maniac,
control natin yung Woods. Kasi more on Mm-mm. lurk player yung isa nilang teammate. But for now, they need to re-strategize their plan. Kasi andito na nga sila, Suna 360 will fall Nako. down. Siya yung unang magiging pick off and now Kid from Tondo napapaback away na lang dahil napakadaming tumitingin sa kanya. Nako. And they have the opportunity to plant the C4. Chumat at Cetra ang natitira. Pero tignan natin kung paano nga dedepensa. Mahirap to. Mahirap tong retake na to. Especially at the fact, tinumo ba naman sa stairway. May naka-AWM na din. At may M4. Dalawa sila. Actually, di na ginamit yung sniper niya. Pistol na lang daw. Sabi ni KLP, seta na lang. Ang nag-isang nag-iiwan dito at slowly but surely mukhang nakakasakal itong sitwasyon na to. Kung ikaw si Cetra at eventually, mapapatay na din ang huling miyembro ng Sunday Shrooms as we end the first half of this map. At mukhang, nako Aaron, it's going to be a difficult comeback kung ikaw ang Sunday Shrooms kasi dalawa na lang ang kailangan ng Ubek Maniac dito para kunin tong mapang to. Changing the pace naman this time. Dolph, isa ang kanyang nahanap. Tuna, nahulog. 5-on-4. Sunday Shrooms, wala na ang lupa sa kanila. Machine room, nasa kamay na ng Ubek Maniac ngayon. Naku po. At tingnan mo naman, nakakasakal talaga sila. Talagang masasakal ka dito kasi first of all, na-pick off agad yung dalawa on the side of Sunday Shrooms. Ubek Maniac, nakukuha nila yung magandang opportunity. Pero doon sa may likuran, KLB, nakakuha agad ng lurk push. And now, 2 members still remain on the side of Sunday Shrooms na kailangan nilang magbigay pa ng magandang impormasyon na makuha yung mga kill. Katulad dyan, Kids from Tondo kukuha ng kill but unfortunately, tutumba si Cetra and they have the map point for the side of UM. Napakaganda ng form ng Ubek Maniac ngayon. Kahit may tao sa likod mo, hindi mo talaga sila maka-count out. At tingnan mo ba naman, agresibo naman ngayon ang kanilang ginagawa. Dalawa na ang nahulog dito para sa side ng Sunday Show. Wala na silang control. Slowly but surely, gusto na kunin ng Ubek Maniac na to. They want it and they got it.